Pero positibo ba ang pananaw nyo? Siyempre naman. Ang talk ko ngayon, hindi lang ako magsasalita. Gusto ko magkwentuhan tayo, magkaibigan. Okay? Ako, okay. Wala nag-introduce sa akin, Manong Nick. Introduce ko na lang sarili ko. Oo naman, please. Ako nag-aaral ako ng accountancy. 4 years. Pagkatapos nun, pumasa ako ng Certified Public Accountant. Pero, itong ituturo ko sa inyo, hindi namin natutunan noong ako'y nag-aaral. Natutunan ko lang ito nang matapos akong mag-aaral. Kasi, noon sa college pa kami, tinuturuan kami magbilang ng pera ng iba. Tuturuan kami kung paano lumaki yung pira ng iba. Hindi namin tinanong paano rin namin palakihin yung pira sa pitaka namin. Hindi tinuturo. Punta kayo sa Pilipinas. Sino makapagsabi sa akin mayroong paralan na nagtuturo regarding financial literacy? Wala. Walang paralan na nagtuturo. Kaya, nagpapasalamat ako sa Manong Nick kasi it makes this happen because this is very important sa mga OFW. Actually, nahihirapan ako mag-Tagalog. Ilonggo kasi. Ito si kapag magtatagalog ako, tunong Ilonggo. Pero kung mag-English ako, okay lang. Haluin mo lang. Halo, ilan natin. Bisaya. Sige lang. Bisaya. Hindi, Ilonggo. Hindi ako pagalong mag-Bisaya. Okay. Sa ngayon, so nagbigay ako ng survey. Lahat sabi ng wife ko, nung umalis ako, sabi niya, paki-convince yung kasamahan nating wife ko. Sabi ko sa kanya, mukhang hindi tama yung proper adjective or verb yung ginamit mo. Hindi siguro dapat convince, kundi dapat educate. Because to become financially freedom, you have to decide. That is your personal choice. If you choose to become a poor, that is your chosen destiny. But if you choose to become rich right now, you can do it. In the proper time, and you need only the proper system and proper techniques. So, yan ang ituturo ko. Bakit tayo nandito? Tanong kita, Manong. Bakit ka nandito? Kailangan para malaman nating technique. Mapaghanda tayo sa ating Future. Okay. Ang iba ba dyan? Philip! Kasi kinakover yung mukha eh. Sige. Ha? Siya nga pala nagluto. Ayan, salamat ka sa salamat sa pag-serve. Siya ang maestro Para dyan. ma-educate sa mga bagay-bagay na hindi nalalaman. Napakipakinabang. Kung gagamitin sa gusto at saka sa tama. Magandang yun, magandang sagot. Gusto ko yun. Oo. Actually, ninditahan ako ni Manong Nick. Mon, pwede kang magsalita. Sabi ko, hindi ako nag-reply na hindi. Sabi ko, tanggap ko yan. Eh, gusto kong tumulong. Oo. Kung ano meron ako sa ngayon, kung ano man ako magkakaroon in the future, sana magkakaroon din kayo. Sana hindi rin ako makalimutan. Natatatak sa inyo. Actually, nandito tayo. Sa title pala natin is to achieve financial freedom. Ano yung financial freedom? May nakakaalam? Financial freedom sa Tagalog siguro, ano man yung sa Tagalog? Freedom, kalayaan. Kalayaan sa pananalapi. Oo. Ano bang financial freedom? Sino ba nagkukulong? Oo. Parang hirap, no? Dali lang naman, financial freedom, pero ang hirap.
abutin. Hmm. Okay. Sa pang-araw-araw ng ginawa ng Diyos, ikaw, ano? Sa pang-araw-araw na ginawa ng Diyos, anong ginagawa mo? Kada Sabado, Trabaho. Linggo, sa umaga, alas 7, alas 6, anong ginagawa mo? Normal na ginagawa. Yung liligo. Ligo? Handa sa pagpasok. Pasok, Yung tatrabaho. trabaho, uwi. Chat-chat ang pamilya. Mga friends. Matutulog. Tama. Facebook. Alam mo yung Anong room? tinatawag na rat race. Alam niyo ba yon? RAT. Rat. Sulat. Burat race. Rat. Ano yun? Daga. 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 Ano yung daga? Karera ng daga. Kanina ng daga. Rat race. Oh, Alam niyo ba yon? hindi pa. Hindi Hindi. niyo alam. Kaya ituturo ko sa inyo. Hmm. Pero alam niyo na ito. Nakita niyo na ito. Nakita mo yung daga? Sa loob ng... Ano tawag nito? Sa loob ng circle na nag... Ano tawag nito? Tumatakbo? Pingot-ikot. Kahit anong takbo. Nasa loob pa rin siya. Hindi lumalabas. Di ba? Tama. Rat race, nakita niyo ba yun? Actually, meron akong picture nun, pero hindi ko nadala. Wala ba makita? Tao, yung tumatakbo, may attach case. Gano'n na. Pero hindi ko nadala eh. Diyan tayo. Kahit ako, nandoon ako. Nandoon pa rin ako sa rat race. Ikot-ikot. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nandoon pa rin ako. Tumigising, naniligo, pupunta ng opisina, magtrabaho, para payamanin ang nagmamayari ng Gasim Cement. Siya lang. Ngayon, uwi ako sa bahay, matutulog. Kinabukasan, ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi ba kayo napapagod? Nakatanik ka na. Ha? Tanong ko, napapagod na ba kayo? Oo naman. Ay. No choice. Ako- Kailangan gawin. No choice, but there's a choice. Now there's a choice. Mm. Pag-isipan mo. Mas maganda siguro, no, pag gising mo ng umaga, maliligo ka, pero saan punta mo? Pupunta ka sa farm. Mamimingit. Sa Facebook. Pagkatapos dalawin mo yung tilapia, oo. Han, pakiluto, pakiihaw. Pagkatapos punta ka doon sa kabila, nakita mo yung mga apo mo. Uy, hinahag-hag mo yung apo mo. Yung mga ganun, may pupunta sa'yo. Baka hindi mo kayong tulungan, meron kang naitutulong. Magandang pakiramdam siguro kapag gano'n. Sa sunod na araw na naman, pasimba-simba ka na lang. May papunta ng mall. Gusto niyo ba gano'n? Siyempre. Ha? Masarap yun. Nagdesisyon na ba kayo ng gusto niyo gano'n? Depende ko na laki. Yun ang hindi natin Bill. Wala na makasagot. Ako, gusto ko na desisyon na ako, gusto kong gano'n. Yan ang plano at gusto kong abutin. Hindi lang pinaplano, kundi actionan ko. O kayo, ginusto nyo yun. Ano ginawa nyo? Nagpatulog-tulog pala yun. Okay, if kung makapagsalita ako ng harsh, don't take it as a personal thing. Let's focus in the issue, okay? As in general, okay? Let's face it, the reality. Ito ang nangyayari. Yun, huwag tayong mag-dream. Ganun, ito na ito eh. Nandito na tayo. You need to accept the truth. Nandito tayo. Ako hindi ako nahihiya. Sabihin nandito ako. Kasi alam ko ang problema. Kaya gusto kong labasan. Kayo, gusto nyo labasan yan? Lumabas na pero bumalik pa rin. Nakon ako sa camera na ako. Nako-conscious ako yung first time. Sa YouTube ka. Oo. Na-download sa YouTube yan. So yun, financial freedom allows us maintaining our lifestyle with little or no work, no further work. Ang gandang pakinggan.
Ano ba ang kasama? Pero ang hirap kung nangangarap ka lang. Kaya dapat gawin. Nauna. Sino ba nagsasabi? Nauna! Boy bunda. Buya bunda. So, yung talk ko is focusing on financial freedom. Okay. Pero paano natin ma-achieve yung financial freedom? Marami akong naririnig, especially OFWs. Sabi niya, magkaroon lang ako ng 1 million, sabi niya, solve lahat ng problema ko. Maniniwala kayo doon? Magkaroon ako ng 1 billion, solve yung problema ko. Lalo magkakaroon ng problema. Sa billion, pwede. Kung saan nila, Oy. wala pa lang kung saan nila lalagay yun. Kung hindi siya marunong sa business, paano niya? Tama. Labas lahat yun. Tama. Baka yung pera na yon maging susi ng kanyang kapamakan. Dahil wala siyang kaalaman. Papunta sa financial freedom, dapat you need a financial literate. Ibig sabihin, may kaalaman ka sa pananalapi. Dapat alamin mo kung paano gamitin kung ano ang meron ka. So, ako ngayon, nakalagay sa labas, I will talk regarding mutual funds, ETF, stock market, and VUL. VUL means Variable Universal Life. Pero hindi ako focus doon kasi baliwala yon kung hindi natin palaguin ang pag-iisip natin. Mag-invest muna tayo sa isip natin. Actually, si Dondi, palaging kumukuusap niya sa akin sa canteen. Kung ano na nalalaman ko, sinasabi ko. Pero sabi ko kay Dondi, huwag kang maniwala sa akin. Magbasa ka. Mag-research ka. Ba't di ka nag-aaya? Mag-research ka para to build your confidence. So ngayon, tuturuan ko kayo, napakasimple sa pananalapi, pero it will strikes you. It will really strikes you na simple ito, hindi ko nalalaman. Kahit ako, I'm working in accounting for 10 years, 11 years, hindi ko pa yun nalalaman. Later na lang, nang nag-desisyon ako dapat tama na. O, hindi ako tumatanda. Hindi na ako bumabata. I mean, tumatanda na ako. Dapat na mag-desisyon ako sa buhay ko. Ito, kwento. Gandang kwento to. Okay. Game of money. Kung 4 quarters of life ng tao. Ito nakuha ko sa paborito kong writer, si Robert Kiyosaki. Alam niyo ba si Robert Kiyosaki? He is Japanese, pero US citizen siya. Salamat, Ronnie. Sabi niya, ang buhay daw, 4 daw na parte. Pero wait, meron akong pa dyan. Ang gusto ko dyan. Pinaka-gusto ko dyan, parang basketball eh. Di ba? Yung basketball, 4 quarters ba yung basketball? No, 4 quarters din. No? Sa basketball, merong halftime. Di ba? At saka kung pagkatapos ng 4th quarter, merong overtime. Ang gusto ko doon na it strikes me, yung overtime. Ito yung sige gawin na natin basketball ng buhay. Ang first quarter daw, na hindi nakikita na, okay lang. Yung 25 to 35 years old. Hindi na sa market. Oo. Yung 25 at saka 35 years old, sabi dyan, nag-graduate ka na, nagtrabaho ka na, meron ka ng konting pera, nag-enjoy ka na, nag-nightlife ka na, yun ang first quarter of life. Sabi niya, dapat doon daw sa first quarter of life, dapat alam na natin kung paano daw mag-save para sa ating future. So this is the first quarter of life. We explore the world. What the world can offer to me. Ano kaya meron? Kaya i-explore natin yan. Nang nag-graduate ako ng college, kasi ako aral ng aral. Sabi ko, pag-graduate ko, ayaw ko na mag-aral, gusto ko na enjoy the life. Sabi ko, I decided like that. Hindi ako nag-pursue for masterality, or whatever. Gusto ko mag-aral. Natuon ako sa mga pogi, nasa government.
Yung mga pogi na yun, tinuruan ako ng kapugian. Ano yun? Ang chichiks. Pagsusugal, doon ako natutong magmadyong, magtungits. Doon ako natutong uminom. Hindi ako uminom eh. Nag-graduate ako eh. Doon din ako natuto. Una, isang bote ng Samigil. Hanggang naging 10. Nagsusuka na. Kung saan-saan na. So, that's the first quarter of life. Ang mali ko doon is, hindi ako nag-save. Dapat nag-save ako in the beginning. So, that's the first quarter. Baka nandito siguro iba dito may nasa first quarter pa rin. That's lucky for you because dito kayo ngayon. Pangalawang quarter, 35 to 45 years old. Dapat daw, sa ganitong quarter na, dapat nasa top of your career na, kumikita na kayo ng mas malaki-laki. Pero naman, kumikita ka naman ng malaki-laki, marami ka na namang mga gastusin. Bakit? Nagkaroon ka na ng pamilya, nag-asawa ka na, nagkaroon ka ng anak. Now, kailangan mong bumili ng gatas, ng diaper. So, dapat doon, pinaplanuhan mo na yung retirement mo. Pinaplanuhan mo na yung educational plan ng anak mo. Kasi pag-aralin mo siya in the proper age. Di ba? So, yun ang pangalawang quarter. Itong gusto ko, half time. Ang half time, kalagitnaan, di ba? Dito na, mumuni-muni ka na, iisip-isip ka na. Ano kaya ang gagawin ko? Kailan ako magre-retire? Meron na ba akong sapat na pera sa pagre-retire? Meron na ba akong napunta? Doon na maraming tanong. Pero maraming tanong na hindi mo una sasagot, napuprustrate ka. Kasi wala kang nagawa sa first and second quarter. Pero kung may nagawa ka sa first and second quarter, something you're confident. Maybe I will retire at age of 50, whatever. So dito, sa halftime, nagbumuni-muni ka na. Tinatanong mo sarili mo, ano ba nagawa ko sa mundo? Ano na ba nagawa ko? Ano na bang meron ako? Ano na bang wala ako? Okay? Midlife crisis. Yun. Ang gusto ko ba? Midlife crisis. Iba na hindi na natutulog. Nade-depress na dyan. Punta tayo ng third quarter of life. 45 to 55 years old. You could be earning more and your children may be in their college years and already working. Retirement is just around the corner. It's around the corner. Marami ka ng mga rayo-rayo pa, yung mga anak mo, nag-aaral na sa college, baka mag-graduate na, ramay ka na inda-inda, masakit-sakit na, konti-konti lang, napapagod na. So, doon na yung retirement na doon na. Parang gusto mo nang umalis, gusto mo nang tawag nito, magpahinga, pero hindi ka na makapahinga kasi marami pang gastusin. Kasi in the second quarter, kung nagplano ka na sa educational ng anak mo, sana konti lang sana ang obligasyon. So dito, the retirement is around the corner. Nandiyan na siya. Ramdam mo na. Siguro sa inyo dito, nararamdaman nyo na. At sa katapusan, 55 to 65. Usually, sa Pilipinas, ang retirement age is 60 or 65. 60 is voluntary, 65 is mandatory. So dito, may apo ka na. Kasi yung mga children mo, ang mga kuwan mo, yung mga asawa na. O, ikaw, parang medyo mahina na. Mahina ng paningin, mahina ng pandinig. Okay? So, marami ka ng expenses sa health mo. Ngayon,